na kung magising ka ngayon at natuklasan mo na ang dakilang kahirapan ay nagsimula na, handa ka ba o natatakot? Si Jesus ay nagbabala na darating ang isang panahon ng pagdurusa na napakasidhi na kung hindi pinaikling ang mga araw na ito, walang sino man ang mabubuhay. Ito ay hindi isang katang-isip na eksenaryo. Ito ay isang pangako sa Biblia na mas malapit na kaysa sa inaakala ng marami. Sa araw na ito, malalaman mo kung ano talaga ang ipinahayag ng mga kasulatan tungkol sa matapat sa panahon ng kahirapan, mga katotohanan na maraming pinuno ng relihiyon ay natatakot ibahagi, ngunit maaaring tuwirang makapagligtas ng iyong espiritual na buhay. Matututo ka kung ang pagdadala, rapture, ay mangyayari bago, habang, o pagkatapos ng panahon ng kahirapan. Paano kilalanin ang banal na selyo ng Diyos at tiyakin na ikaw ay kabilang sa mga napreserba? At ang tatlong matalas na pagkakamali na gagawin ng maraming Kristiyano kapag nagsimulang lumala ang mga palatandaan. Sa video na ito, ihahayag ko rin ang isang alituntunin ng banal na proteksyon na napakaganda kung kaya't lubos na binago ang aking pangunawa sa mga pangako ng Diyos para sa mga huling panahon. Ito ay hindi lamang isa pang mensahe tungkol sa Apocalypse. Ito ay isang banal na inspiradong mapa ng landas para sa pagharap sa pinakamahirap na panahon na naranasan ng sangkatauhan. Ang kasalukuyang sandali, isulat sa mga komento, handa ako. Kung determinado kang harapin ang mga huling panahon na may matatag na pananampalataya. At mag-subscribe ngayon upang makatanggap ng gabay mula sa Biblia na lumalampas sa mga mababaw na interpretasyon na nagiwan ng maraming mananampalataya sa kahinaan. Mga pundasyon ng dakilang kahirapan. Bago natin maunawaan kung paano haharapin ang dakilang kahirapan, kailangan nating maunawaan ang tunay nitong kalikasan. At gusto kong magsimula sa isang pananaw na maaring hindi mo pa kailanman iniisip. Ang dakilang kahirapan ay hindi lamang isang pangyayari na ating ikatatakot, kundi isang banal na kabanata na nagpapakita ng kalagayan at layunin ng Diyos sa mga nakapagtatakang paraan. Nang naupo si Jesus sa bundok ng mga Olibo at tinanong siya ng kanyang mga disipulo tungkol sa mga huling panahon, hindi siya nag-atubiling ilarawan ang panahong ito ng may kagila-gilalas na malinaw. Sa Mateo Kabanata 24, Talata 21, ipinahayag ni Jesus, sapagkat kung magkagayon ay magkakaroon ng dakilang kahirapan na hindi nangyari mula pa sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. Oo, ni hindi na mangyayari. Mag-isip tayo sandali. Si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan mismo, tumingala sa mga siglo at nakakita ng isang panahon na napakasidhi na kanyang inilalarawan bilang walang katumbas sa buong kasaysayan ng tao. Ito ay hindi poetic na paglalagay ng labis na pansin. Ito ay isang banal na babala ng pag-ibig upang tayo ay maghanda ng espiritual. Ang propeta Daniel ay nagpapalawak sa ating pangunawa kapag sa Kabanata 12, Talata 1, siya ay nagsulat, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, ang dakilang pangulo na nakatayo sa mga anak ng iyong mga tao, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari mula pa nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. Kahanga-hanga kung paano ang dalawang patotoo na magkahiwalay ng mga siglo ay nagkakatipon sa parehong paglalarawan. Ngunit gaano katagal magtatagal ang panahon ng pandaigdigang pagsubok na ito? Narito ang isa sa mga pinakatiyak na paghahayag sa kasulatan. Sa aklat ni Daniel, Kabanata 9, mga talata 24 hanggang 27, makikita natin ang propesiya ng 70 linggo, isang banal na timeline ng kahangahangang katumpakan. Ang ika-70 linggo o ang huling 7 taon ng propesya na ito ay tumutugma ng eksakto sa panahon ng dakilang kahirapan. Ang propetikong linggo na ito ay hahatiin sa dalawang magkaibang kalahati ng 3.
at kalahating taon bawat isa, kung saan ang ikalawang kalahati ay mamarkahan ng hindi pa naranasang kasiglaan. Hindi lamang pisikal na kahirapan ang panahong ito, kundi ng mahahalagang espiritual na desisyon. Sa Apokalipsis, nakikita natin na ang panahong ito ay magkakarakter ng progresibong banal na mga paghuhukom. Ang mga selyo, ang mga trumpeta at ang mga mangkok, ang bawat serye ay tumataas sa lakas at pandaigdigang saklaw. Ngayon, maaring kayo ay nagtataka at ito ay isang napakalalim na wastong tanong. Bakit pahihintulutan ng isang Diyos ng pag-ibig ang gayong panahon ng pagdurusa? Ito ay isang tanong na humihipo sa puso ng ating pananampalataya. Ang layunin ng kahirapan ay ipinahayag sa mga antas ng banal na kahulugan. Una, ito ay magsisilbing pinakahuli na paanyaya sa pagsisisi. Apokalipsis Kabanata 9, Talata 21 ay nagpapahayag ng isang nakababagong bagay. Maging pagkatapos ng malubhang mga paghuhukom, marami pa rin ang hindi nagsisi sa kanilang mga pagpatay o sa kanilang mga panggagaway o sa kanilang mga sexual na kahalayan o sa kanilang mga pagnanakaw. Ang puso ng Ama ay nananabik na ang lahat ay lumapit sa pagsisisi, kahit na kinakailangan ang matinding mga kalagayan upang gisingin ang mga natutulog na kaluluwa. Pangalawa, ang kahirapan ay magsisilbing proseso ng pagpapala para sa matapat. Ang Malakyas, Kabanata 3, Talata 3, ay ikinikilala ang Diyos bilang isang tagapagpala ng pilak na nagpapakinis sa pamamagitan ng apoy. Sa susunod na kabanata, tuklasin natin kung paano ang alituntuning ito ay naaangkop ng tukoy sa mga mananampalataya sa panahon ng kahirapan. Pangatlo, at ito ay napakabulay sa ating pangunawa, ang kahirapan ay nagtatag ng banal na katarungan bago ang pinal na pagpapanumbalik. Ang isang makatarungang Diyos ay kailangang tumugon sa mga kasamaan na ikinapon sa buong mga siglo. Sa Apokalipsis, Kabanata 16, mga talata 5 at 6, ang isang anghel ay nagpahayag, "Ikaw ay matuwid, O Panginoon, sapagkat iyong hinatulan ang mga bagay na ito, sapagkat sila ay nagbuhos ng dugo ng mga banal at mga propeta, at ikaw ay nagbigay sa kanila ng dugo upang inumin, sapagkat ito ay nararapat sa kanila." Ang propeta Isaias ay nag-aalok ng isa sa mga pinakamalakas na larawan ng panahong ito kapag siya ay nagsulat. "Halina, aking mga tao, pumasok sa inyong mga silid at isara ang mga pinto sa likod ninyo. Itago ang inyong sarili. Kung gayon, sandaling saglit, hanggang ang galit ay lumipas." Ang pangako ng banal na pagpapaunlak na ito ay magiging ating pokus sa Kabanata 3. Ngunit ito na mismo ay nagbibigay sa atin ng isang tingin sa banal na protektadong presensya, maging sa mga pinakamaaragat na sandali. Habang tayo ay umuusad sa susunod na kabanata tungkol sa pagdadala, gusto kong dalhin mo sa iyong puso ang isang mapagbabago na katotohanan. Ang dakilang kahirapan ay magpapakita ng parehong katarungan at awa ng Diyos sa perpektong balanse. At para sa mga nananatiling tapat, maging ang panahong ito ng pagsubok ay makakaambag sa walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Ang pagdadala, mga katotohanan at mito, iilan lamang ang mga temang sa kasulatan na nakapagbigay ng ganitong sobrang pagtatalo sa mga mananampalataya tulad ng pagdadala. Ang banal na hiwaga na ito ay hindi lamang humihipo sa ating teolohikal na pangunawa, kundi pati na rin sa ating pinakamalalim na pag-asa, ang maringal na sandali ng ating pagtatagpo sa Panginoon ng langit. Ipinapahayag ko sa inyo, mga minamahal, na sa buong aking espiritual na paglalakbay, ang paksa na ito ay naging paksa ng maraming panalangin at pag-aaral. At ngayon, nais kong gabayan kayo hindi sa aking personal na opinyon,
kundi patungo sa mas malalim na pangunawa ng mga kasulatan upang ang banal na espiritu ay magbigay liwanag sa inyong mga puso. Simulan tayo sa pasahe na bumubuo sa pundasyon ng ating pag-asa. Sa unang mga taga-Tesalonika, Kabanata 4, mga 16 at 17, isinulat ng Apostol Pablo ang mga salita na nagsustento sa simbahan sa buong mga siglo ng pag-uusig at pagsubok. Sapagkat ang Panginoon din mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at ang trumpeta ng Diyos. At ang mga patay kay Kristo ay magbabangon muna. Kung magkagayon tayo na nabubuhay at nananatili, ay tatangayin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At sa gayon ay lagi kaming makakasama ng Panginoon. Ang Griegong salitang isinalin bilang tatangayin ay harpazo, isang termino na nagpapahiwatig ng ideya ng pagiging kinuha ng puwersya, hinawakan o biglang dinala. Ito ang sandali ng maringgal na pagbabago na inilalarawan ni Pablo sa unang mga taga-Korinto kapag siya ay nagsulat na tayo ay lahat magbabago sa isang sandali sa pagkindatan ng mata. Si Jesus din ay nag-aludo sa pangyayaring ito sa Mateo Kabanata 24, mga talata 40 at 41. Kung magkagayon ay magkakaroon ng 2 lalaki sa bukid, ang isa ay kakaladkarin at ang iba ay iiwan. 2 babae ay magigiiling sa gilingan, ang isa ay kakaladkarin at ang iba ay iiwan. Ang tanong na naghati sa maraming mga kapatid sa pananampalataya ay, kailan mangyayari ang pagdadala kaugnay ng dakilang kahirapan? Mayroong 3 pangunahing interpretasyon na dapat nating isaalang-alang ng may taos na paggalang, sapagkat ang mga tapat na mananampalataya at seryosong mag-aaral ng kasulatan ay ipagtanggol ang bawat isa. Ang pre-tribulationismo ay naghahawak na ang pagdadala ay mangyayari bago magsimula ang kahit anong bahagi ng kahirapan. Ang pangunawang ito ay batay sa mga pasahe tulad ng Apokalipsis, Kabanata 3, talata 10, kung saan si Kristo ay nangako sa simbahan ng Philadelphia, sapagkat iyong pinanatili ang aking utos na magtiis, ako rin ay magbabantay sa iyo mula sa oras ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga naninirahan sa lupa. Ang mga taga-suporta ng pananaw na ito ay madalas na tumuturo sa pattern ng Diyos ng pagpreserba sa matuwid bago ang paghuhukom, tulad ni Noah bago ang baha at si Lot bago ang pagkawasak ng Sodoma. Nakikita nila ang kahirapan bilang pangunahing panahon ng pagbuhos ng galit ng Diyos mula sa kung saan ang mga mananampalataya ay may pangako ng pagliligtas tulad ng isinulat ni Pablo sa unang mga taga-Tesalonika, Kabanata 5, talata 9, sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit, kundi upang magkamit ng kaligtasan. Ang mid-tribulationismo ay nagmungkahi na ang pagdadala ay mangyayari sa gitna ng kahirapan pagkatapos 3.5 taon na nagkakatipon sa mga makabuluhang pangyayari na inilalarawan sa Daniel at Apokalipsis. Ang pananaw na ito ay nakakuha ng suporta sa pagsangguni ni Pablo sa huling trumpeta sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 15, na ang ilan ay itinuturing na nauugnay sa ika-7 trumpeta ng Apokalipsis na nangyayari mga 3 taon at kalahati pagkatapos. Ang pangunawang ito ay tumutugma rin sa istruktura ng kahirapan sa 2 magkaibang kalahati, kung saan ang ikalawang kalahati, madalas na tinatawag na dakilang kahirapan, ay lubhang mas malubha, tinatakan ng kasuklam-suklam na pagkawasak na binanggit ni Daniel at ni Jesus. Ang post-tribulationismo ay nagmumungkahi na ang mga mananampalataya ay manatili sa lupa sa buong kahirapan na dadalain lamang sa dulo, kaagad bago ang pisikal na pagbabalik ni Kristo sa lupa.
Ang mga tagapagtanggol ng pananaw na ito ay nagsangguni sa mga pasahe tulad ng Mateo Kabanata 24, mga talata 29 hanggang 3, kung saan inilalarawan ni Jesus ang kanyang pagbabalik pagkatapos ng kahirapan at ang pagpapadala ng mga anghel upang tipunin ang mga hinirang. Sila rin ay tumuturo sa mga panalangin ni Jesus sa Juan Kabanata 17, kung saan siya ay nananalangin hindi upang tayo ay alisin sa sanlibutan, kundi para maprotektahan mula sa masama. At sa mga numerong pasahe na nagsasalita tungkol sa pagtitiis ng mga banal sa kahirapan, paano nga ba tayo dapat lumakad sa iba't ibang mga interpretasyong ito? Pahintulutan ninyo akong magbahagi ng 3 alituntunin na naggabay sa aking sariling pag-aaral at maaaring tulungan kayo na makabuo ng matatag na biblikal na paniniwala. Una, prioritiyahin ang kasulatan higit sa mga denominasyonal na tradisyon. Mapanghaakit na simple lamang na tanggapin ang posisyon ng ating simbahan o paborito naming pastor. Ngunit tayo ay tinawag upang suriin ang mga kasulatan para sa ating sarili. Tulad ng mga marangal na Bereans na tinanggap ang salita na may buong paghahanda at siniyasat ang mga kasulatan araw-araw upang malaman kung ang mga bagay na ito ay totoo. Pangalawa, panatilihin ang pagpapakumbaba sa mga lugar ng propetikong kawalan ng katiyakan. Babala ni Pedro na sa mga sulat ni Pablo, mayroong ilang mga bagay na mahirap maintindihan na kung saan ang mga hindi nagtuturo at hindi matatag na mga tao ay ipinapalibot. Ang biblikal na propesya ay madalas na maging mas malinaw habang ang kanyang pagtupad ay papalapit. Maging si Daniel ay tinuruan na isara ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Ang pangatlo, at ito ay mahalaga, huwag hayaang ang iyong posisyon sa pagdadala ay maging pinagmulan ng pagkakahati o pagtatalo. Ipinapaalala ni Pablo sa atin na ang kaalaman ay nagpapalaki, ngunit ang pag-ibig ay nagtatayo. Ang anumang iyong paniniwala, ito ay dapat magbuo ng mas malaking pag-ibig sa Diyos at kapitbahay, mas malaking kabanalan ng buhay, at mas malakas na pagpapasabik sa pagbabalik ng Panginoon. Ang lahat ng mga posisyong ito ay may pinagsasaluhang maningning na katiyakan na si Jesus ay babalik para sa kanyang mga tao. Tulad ng kanyang sariling pangako, ako ay babalik muli at tatanggapin kayo sa aking sarili upang kung saan ako ay kayo rin ay maroroon. Habang tayo ay umuusad sa susunod na kabanata tungkol sa banal na proteksyon sa panahon ng kahirapan, dalhin natin ang mapagpalaya na katotohanan. Anuman ang eksakto momento ng pagdadala, ang ating Panginoon ay lubos na maaaring alagaan ang ating ipinatibay sa Kanya. Ang ating pag-asa ay hindi sa pag-iwas sa kahirapan, kundi sa pagpanatili kay Kristo sa anumang mga kalagayan na ating haharapin, sa katahimikan ng aking sariling mga oras ng panalangin. Natagpuan ko na ang pagsangguni ng mas kaunting pansin sa oras at mas maraming pansin sa pangako mismo ang nagdadala ng malalim, mapagpanatag na kapayapaan. Kung tayo ay haharap sa mga pagsubok ngayon o sa propesyadong kahirapan, ang katiyakan na tayo ay dadalahin upang makasalubong ang ating tagapagligtas ay nagbabago kung paano natin haharapin ang bawat hamon. Ang pinagpala na pag-asa na ito ay hindi nakadestino upang tayo ay hatiin, kundi upang tayo ay pagbuklod sa nanabik na paghihintay ng maringal na araw kung saan ang pananampalataya ay magiging tanawin. Banal na proteksyon sa panahon ng kahirapan. Mayroong mga sandali sa aking spiritual na paglalakbay kung saan ako ay malalim na nagmumuni sa kahangahangang pangako sa awit 71. Siya na tumitira sa lihim na lugar ng pinakamataas ay mananatili sa ilalim ng anino ng makapangyarihan. Ang magandang larawan ng banal na kanlungan na ito ay nagbigay lakas sa mga tapat na mananampalataya
sa pinakamadilim na mga siglo ng kasaysayan. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang mapagbabagong katotohanan na aking natuklasan sa kasulatan. Ang kahirapan ay hindi kailanman nakakaharap sa Diyos nang hindi nahahanda, at siya ay naghanda na ng mga tiyak na probisyon upang maipreserba ang kanyang mga tao sa mapaghamong panahong ito. Simulan natin ang ating pagsisiyasat sa isa sa mga pinakakahangahangang propetikong pasahe sa Apokalipsis Kabanata 7, kung saan si Juan ay naging saksi sa isang tunay na kahanga-hanga. Nakita ko ang ibang anghel na umaahon mula sa silangan na may selyo ng buhay na Diyos, at siya ay sumigaw ng malakas sa 4 na anghel kung kanino ito ipinagkaloob na saktan, ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, "Huwag ninyong saktan ang lupa, ang dagat o ang mga puno hanggang tayo ay makapagselyo sa mga lingkod ng ating Diyos sa kanilang mga noo." Ang banal na selyo na ito ay kumakatawan sa isang napakalalim na kahulugan. Sa mga sinaunang panahon, ang isang selyo ay naglingkod sa 3 pangunahing layunin. Ito ay nagpahiwatig ng pagmamay-ari, nagpatibay ng autoridad, at ginarantiyahan ang proteksyon. Kapag inilagay ng Diyos ang kanyang selyo sa isang tao, siya ay nagpapahayag, "Ito ay sa akin, ito ay may aking pag-apruba. Ito ay nasa ilalim ng aking espesyal na proteksyon." Ngunit sino ang tatanggap ng selyong ito? Ang teksto ay tumutukoy ng partikular sa 144,000 mula sa mga tribo ng Israel na nagbigay daan sa maraming interpretasyon. Ang ilan ay nakikita ito ng literal bilang mga mesyanikong Hudyo na magsisilbing mga espesyal na saksi sa panahon ng kahirapan. Ang iba ay nag-iinterpreta ng simboliko na kumakatawan sa kabuuan ng mga tao ng Diyos. Ang nananatiling malinaw, anuman ang partikular na interpretasyon, ay na ang Diyos ay nagtakda ng isang plano ng pagpreserba para sa mga nagmamay-ari sa Kanya. Tulad ng Kanyang ipinangako sa pamamagitan ng propeta Isayas, "Kapag ikaw ay dumaan sa mga tubig, ako ay makakasama mo, at sa pamamagitan ng mga ilog, sila ay hindi ka tatagos. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunugan, ni hindi ka sisigain ng ningas." Pansinin ng maingat ang wika. Kapag ikaw ay dumaan, hindi kung ikaw ay dumaan. Ang mahalagang pagkakaiba na ito ay nagbubunsod sa ating pangalawang punto. Ang pagkakaiba sa pagitan ng banal na proteksyon at pagkawala sa pagdurusa. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa mahinog na pananampalataya ay ang maling palagay na ang proteksyon ng Diyos ay nangangahulugang kawalan ng mga pagsubok. Ang kasulatan ay nag-aalok sa atin ng mas malalim na pangunawa na makapangyarihang ipinamalas sa kwento ni Daniel at ng kanyang 3 kaibigan. Nang harapin ni Shadrach, Meshach at Abednego ang nagliliyab na hurno, sila ay hindi pinangalagaan. Mula sa kahirapan, sila ay talagang itinapon sa mga apoy. Gayunpaman, sila ay nakatanggap ng isang mas kahangahangang bagay, ang presensya ng Diyos sa gitna ng apoy. Si Haring Nebukadnezar, namangha, ay sumigaw, "Hindi ba natin itinapon ang 3 lalaki na nakatali sa gitna ng apoy?" Masdan, nakikita, iko ang 4 na lalaki na malaya, naglalakad sa gitna ng apoy, at sila ay hindi nasasaktan, at ang anyo ng ika-4 ay tulad ng anak ng Diyos. Ang mahiwagang espiritual na katotohanan na ito ay kumikita sa buong kasulatan. Ang banal na proteksyon ay madalas hindi tayo pinapaalis sa pagdaan sa hurno. Ngunit tinitiyak na tayo ay hindi mag-isa dito, at tayo ay lalabas ng walang amoy, man lang ng usok sa ating mga kasuotan. Si Daniel mismo, bagaman itinapon sa yungib ng mga leon, ay nakaranas ng banal na proteksyon, hindi sa pamamagitan ng pagtatanggal ng panganib,
kundi sa pamamagitan ng presensya ng Diyos na siyang nagpara sa bibig ng mga leon. Ito ay nagpapakita ng banal na pattern na naaangkop ng direkta sa ating pangunawa ng proteksyon sa panahon ng kahirapan. Katunayan, ang kasulatan ay hindi kailanman nangako na ang mga tapat ay ganap na maililigtas mula sa pagdurusa. Si Jesus mismo ay nagbabala sa atin. Sa sanlibutan kayo ay magkakaroon ng kahirapan, ngunit siya ay agad ding nagdagdag. Mangagkaroon kayo ng buong pag-asa, ako ay nagtagumpay na sa sanlibutan. Ang tagumpay ay hindi nakatira sa kawalan ng digma, kundi sa presensya ng taga-tagumpay sa ating tabi. Ang pangunawang ito ay nagbubunsod tayo sa puso ng mensahe ngayon. Ang banal na pangako ng patuloy na presensya sa gitna ng mga pagsubok. Sa aking sariling mga sandali ng pinakamalaking personal na hamon, natagpuan ko ang hindi maipaliwanag na ginhawa sa katotohanan ito. Sa mga Hebreo Kabanata 13, talata 5, natuklasan natin ang isa sa mga pinakamalakas na pangako sa kasulatan, kung saan ang Diyos ay nagpapahayag, hindi kita kailanman pababayaan, ni kailanman kita pababayaan. Sa orihinal na Griego, ito ay kumakatawan sa isang linguistikong konstruksyon ng kahangahangang lakas, 5 beses na pagtatanggi na maaaring isaling wika ng malamang, hindi, sa anumang oras, sa anumang mga pangyayari ay hindi kita pababayaan. Ang pangako ng patuloy na banal na presensya ay umabot sa tuktok nito sa mga huling salita ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa Mateo. Masdan, ako ay kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng kapanahunan. Maging sa pinakamadilim na mga sandali ng kahirapan, ang pangakong ito ay nananatiling hindi matitinag. Ang Apokalipsis ay nagpapakita sa atin na sa panahon ng kahirapan, maraming mananampalataya ay haharapin ang pag-uusig at maging martiryo. Gayunpaman, ang teksto ay nagpapahayag din ng isang kahangahangang bagay. Sila ay nagtagumpay sa kanya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo, at hindi nila iniibig ang kanilang mga buhay hanggang sa kamatayan. Ang banal na presensya ay nagbigay sa kanila ng supernatural na lakas ng loob na lumampas sa kahit ang pinakapangunahing instinto ng pagpapanatili ng sarili. Pahintulutan ninyo akong magbahagi ng isang personal na pagninilay. Ako ay nagtiwala na ang tunay na seguridad ay hindi nakatira sa kawalan ng mga unos, kundi sa presensya ng tagapaghupa ng unos sa loob ng ating sasakyan. Sa mga sandali ng mas malalim na pagmumuni, inaalala ko ang mga Israelita na tumatawid sa pulang dagat. Sila ay hindi pinangalagaan mula sa pagpasok sa mapanganib na mga tubig. Sila ay lumakad ng direkta sa mga ito. Gayunpaman, ang mga tubig na kumakatawan sa panganib ay naging mga pader ng proteksyon sa kanilang kanan at kaliwa, sapagkat sila ay nakatayo sa gitna ng kalooban ng Diyos. Katulad nito, sa panahon ng kahirapan, ang mga nananatili sa banal na kalooban ay tuklas na maging ang mga pinakanakakamanghang mga elemento ay maaaring maging mga instrumento ng banal na proteksyon kapag tayo ay nakatayo kung saan gusto ng Diyos. Habang tayo ay papalapit sa susunod na kabanata tungkol sa balanseng paghahanda, dalhin natin ang katotohanan ito sa ating mga puso. Ang ating pinakadakilang proteksyon sa panahon ng kahirapan ay hindi matatag na bunker, hindi ginto o pilak, hindi man ang detalyadong propetikong kaalaman, kundi ang ating mahigpit na ugnayan sa mabuting pastol na nangako. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig, at ako ay nakakakilala sa kanila, at sila ay sumusunod sa akin. At ako ay nagbibigay sa kanila ng walang hanggang buhay, at sila ay hindi kailanman malilipol.
Ni sinuman ay hindi sila makakaagaw mula sa aking kamay. At sa hindi malalamutang bato na ito, ang katapatan ng ating Diyos, tayo ay maaring harapin ang kahirapan kahit na may kapayapaang lumampas sa lahat ng pag-unawa. Balanseng paghahanda habang iniisip ko ang ating espiritual na paglalakbay sa mga mapanghamong panahon. Paulit-ulit akong naaakit sa talinghaga ng 10 birhen sa Mateo Kabanata 25. Ang tila simpleng salaysay na ito ay naglalaman ng malalim na karunungan na lumalagpas sa mga siglo, karunungan na partikular na nauugnay sa ating kasalukuyang sandali. Sinimulan ni Jesus ang talinghagang ito sa mga salitang direktang tumutukoy sa ating tema. Kung magkagayoy, maituturing ang kaharian ng langit sa 10 birhen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Lahat ay umaasam sa parehong kaganapan. Lahat ay may dalang mga ilawan. Lahat ay nakaranas ng di inaasahang pagkaantala. Lahat ay nakatulog. Ang mga pagkakatulad ay kapansin-pansin. Gayunpaman, isang mahalagang pagkakaiba ang nagpasya sa kanilang magkakaibang tadhana. Ang mga mangmang ay kumuha ng kanilang mga ilawan at hindi nagdala ng langis. Ngunit ang mga matalino ay nagdala ng langis sa kanilang mga sisidlan kasama ng kanilang mga ilawan. Ang tila maliit na pagkakaiba na ito, ang pagkakaroon ng reserba ng langis, ang nagbigay ng malaking kaibahan nang dumating ang kritikal na sandali. Dito natin natutuklasan ang unang mahalagang aral tungkol sa espiritual na paghahanda para sa huling panahon. Ang mababaw na kaalaman o panandaliang debosyon ay hindi sapat. Kailangan natin ng espiritual na kalaliman, panloob na reserba na magpapanatili ng ating pananampalataya kapag ang paghihintay ay lumampas sa ating mga inaasahan. Ang langis sa kasulatan ay madalas na sumasagisag sa banal na espiritu. Ang ating pinakamahalagang paghahanda ay hindi ang pag-ipon ng propetikong kaalaman, kundi ang paglinang ng matalik, patuloy na relasyon sa Espiritu ng Diyos. Gaya ng ipinaalala sa atin ni Pablo sa Efeso, huwag kayong magpakalasing sa alak na ikasasama, kundi kayo'y mapuspos ng Espiritu. Ang espiritual na paghahanda na ito ay naipapakita sa ilang dimensyon. Una, sa pamamagitan ng regular, malalim na paglubog sa kasulatan, ipinapahayag ng salmista, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sa mga panahon ng kalituhan at panlilinlang, tanging ang malalim na kaalaman sa salita ng Diyos ang magbibigay kakayahan sa atin na makilala ang katotohanan mula sa kamalian. Pangalawa, sa pamamagitan ng buhay ng sinasadyang tuloy-tuloy na panalangin. Binalaan ni Jesus ang mga alagad sa hardin ng Getsemani, mangagpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang panalangin ay hindi lamang isang seremonyang panrelihiyon, kundi ang ating mahalagang linya ng komunikasyon sa Ama, lalo na sa panahon ng krisis. Pangatlo, sa pamamagitan ng tunay na komunidad ng pananampalataya. Hinihikayat tayo ng Hebreo, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng ilan, kundi tayo'y mag-ingatang isa't isa at lalo na habang nakikita ninyo na papalapit na ang araw. Ang espiritual na pagiging nag-iisa ay nagpapahina sa atin sa panlilinlang at pagkadismaya. Kailangan natin ng isa't isa upang magpatuloy sa pananampalataya. Sa aking personal na paglalakbay, napansin ko na ang mga panahon na pinabayaan ko ang alinman sa mga elementong ito, salita, panalangin, komunidad, ay hindi maiiwasang naging mga panahon ng pinakamataas na espiritual na kahinaan. Ang langis ay hindi naipon kaagad.
Ito ay resulta ng pang-araw-araw, tapat na paglinang. Ngunit ang ating paghahanda sa huling panahon ay hindi lamang espiritual. Ito rin ay kinabibilangan ng praktikal na karunungan. Dito tayo nakakasalubong ng isang maselang balanse. Paano tayo maghahanda ng praktikal nang hindi nahuhulog sa paranoia o materialismo? Ang kasulatan ay nag-aalok ng malinaw na prinsipyo ng pag-iingat na lumalagpas sa anumang partikular na kontekstong pangkasaysayan. Sa Kawikaan, tinuturuan tayo ni Solomon na isaalang-alang ang langgam na naghahanda ng kanyang mga panustos sa tag-init. Si Jose sa Ehipto ay nagpakita ng banal na karunungan sa pamamagitan ng pag-iimbak sa panahon ng kasaganaan para sa darating na kakapusan. Itinuro mismo ni Jesus, "Sino sa inyo na kung nagnanais na magtayo ng tore ay hindi mauupo muna at tutumbasan? Ang halaga kung mayroon siyang sapat upang matapos ito." Ang pag-iingat ay hindi kakulangan ng pananampalataya. Ito ay responsableng pangangasiwa ng mga mapagkukunang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sa praktikal na aplikasyon, maaaring mga hulugan ito ng ilang bagay. Una, paglinang ng kalayaang pinansyal, pag-aalis ng hindi kinakailangang utang at pamumuhay ayon sa ating kakayahan. Nagbababala si Pablo na ang mangungutang ay alipin ng nagpapautang. Ang kalayaan sa pananalapi ay nagbibigay ng mas malaking kakayahang umangkop upang sundin ang patnubay ng Espiritu sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Pangalawa, pagbuo ng praktikal, matatag na kakayahan, ang kakayahang magtanim ng pagkain, maunawaan ang mga pangunahing prinsipyo ng kalusugan o mapanatili ang mga sumusuportang relasyon ay maaaring maging napakahalaga sa panahon ng kawalan ng katatagan sa lipunan. Pangatlo, pagtanggap ng voluntaryong kasimplehan, paglalayo ng ating sarili mula sa labis na material na maaaring maging pabigat sa panahon ng transisyon. Malinaw na binalaan ni Jesus tungkol sa mga panganib ng pag-iipon ng kayamanang panlupa. Gayunpaman, at ito ay mahalaga, ang ating praktikal na paghahanda ay dapat na palaging manatiling pangalawa sa ating espiritual na paghahanda. Nagbabala si Jesus, ano ang kapakinabangan sa isang tao kung makamit niya ang buong mundo at mawalan ng kanyang kaluluwa? Walang anumang dami ng praktikal na paghahanda ang makapapalit sa isang pusong nakaugat kay Kristo. Ito ay humahantong sa ating huling punto, paglinang ng pagkilala para sa huling panahon. Marahil ay hindi pa kailanman naging mas mahalaga ang pagkilalang ito kaysa ngayon kapag tayo ay binubomba ng magkakasalungat na impormasyon mula sa hindi mabilang na mga pinagkukunan, pag-asa lampas sa kapighatian. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating paglalakbay na magkasama, nadarama kong dapat nating itaas ang ating paningin lampas sa lambak ng kapighatian, patungo sa walang hanggang mga bundok na matayog na tumatayo sa abot-tanaw ng pananampalataya. Sapagkat bagamat ang ating landas ay daraan sa malalim na anino, ang ating patutunguhan ay maluwalhati ng higit pa sa lahat ng pangunawa ng tao. Sa aking pagbubulay sa kasulatan, nakatagpo ako ng malalim na kapanatagan sa mga liham sa 7 simbahan sa Apokalipsis. Sa bawat mensahe, tinatapusin ng ating Panginoon ng isang pambihirang pangako na palaging nagsisimula sa parehong nagbubunyag na mga salita. Sa Kanya na nagtagumpay, ibibigay ko. Ang tila simpleng pariralang ito ay nagbubunyag ng isang malalim na katotohanan tungkol sa paglalakbay ng pananampalataya. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pagkaligtas mula sa mga pagsubok, kundi pagtagumpay sa mga ito sa pamamagitan ni Kristo. At ang mga pangakong ito ng gantimpala ay hindi lamang pansamantalang kaaliwan, kundi mga sulyap ng walang hanggang mana na naghihintay sa mga nananatiling tapat. Sa Kanya na nagtagumpay, ibibigay ko na kumain mula sa puno ng buhay na nasa gitna ng paraiso ng Diyos.
ang nawala sa Eden ay maibabalik sa mas higit na kapunuan, walang hanggang access sa banal na buhay sa pinakapuro nitong pagpapahayag. Sa kanya na nagtagumpay, bibigyan ko ng isang puting bato, at sa bato ay isang bagong pangalang, nakasulat, na walang nakakaalam maliban sa kanya na tumatanggap nito. Ang larawan na ito ng personalisadong pagiging matalik ay nagpapaalala sa atin na tayo ay ganap na makikilala at perpektong mamahalin para sa buong kawalang hanggan sa kanya na nagtagumpay at pinapanatili ang aking mga gawa hanggang sa wakas. Bibigyan ko ng kapangyarihan sa mga bansa. Ang mga ngayong nagdurusa ng pagtanggi at pag-uusig ay maghahari kasama ni Kristo sa katuwiran at kapayapaan. Siya na nagtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa. Mga maaaring nakaranas ng kawalan ng katatagan at kawalan ng seguridad sa panahon ng kapighatian ay matatagpuan ang walang hanggang permanente at pagkakaanib sa presensya ng Diyos. At marahil ang pinakapambihira sa lahat, sa Kanya na nagtagumpay, ay ipagkakaloob ko na maupo kasama ko sa aking trono, gaya ng pagtagumpay ko rin at pagupo kasama ng aking Ama sa kanyang trono. Isang pagiging matalik kay Kristo na lumampas sa ating pinakamatapang na imahinasyon. Ang mga ito ay hindi lamang mga makatulang metapora, kundi konkretong mga pangako na nagpapakain sa ating pag-asa, gaya ng isinulat ni Pablo. Sapagkat itinuturing ko na ang mga pagdurusa sa kasalukuyang panahon ay hindi karapat-dapat ikumpara sa kaluwalhatian na ipapahayag sa atin. Ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan dito at makikita nila ang kanyang mukha. Ang beatific na pangitaing ito, ang pagtitig ng harapan sa Kanya na siyang pinagmumulan ng lahat ng kagandahan, katotohanan at kabutihan ay magiging ating walang hanggang kagalakan. Gaya ng inawit ng salmista, sa iyong presensya ay kaganapan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay mga kasiyahang walang hanggan. Ngunit ang pangitaing ito ng ating walang hanggang pag-asa ay hindi lamang para aliwin tayo sa mga mahirap na panahon. Ito ay upang lubos na baguhin kung paano tayo namumuhay ngayon sa liwanag ng kawalang hanggan. Una, ito ay nag-aanyaya sa atin sa isang muling pagsukat ng mga halaga. Kapag tunay nating nauunawaan ang katotohanan ng bagong Jerusalem, ang mga prioridad ng mundong ito ay nagkakaroon ng kanilang tunay na perspektibo. Gaya ng tanong sa atin ni Jesus, ano ang pakinabang sa isang tao kung makamit niya ang buong mundo at mawala ang kanyang kaluluwa? Sa aking sariling espiritual na paglalakbay, natuklasan ko na habang mas malinaw kong pinagtitingin ang ating walang hanggang patutunguhan, mas kaunti akong naaakit sa mga walang lamang pangako ng seguridad at kasiyahan na inaalok ng mundong ito. Ang mga bagay na dating sobrang mahalaga, katayuan, kaginawahan, material na seguridad, ay nagsisimulang mamuti sa harap ng karingalan ng makalangit na lungsod. Pangalawa, ang pag-asang ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin tungo sa sinasadyang pangangasiwa ng kasalukuyan. Isinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kaya, mga minamahal kong kapatid, maging matatag, di matitinag, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon, nalalaman na ang inyong pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Bawat gawa ng pag-ibig, bawat salita ng katotohanan, bawat sandali ng tunay na pagsamba, bawat sakripisyo para sa katarungan, wala sa mga ito ang nawala o nakalimutan. Ang mga ito ay, sa mga salita ni Pedro, mga pamumuhunan sa isang manang walang pagkasira at walang dungis at hindi kumukupas, nakalaan sa langit para sa inyo. Sa wakas, ang pag-asang ito ay nagbibigay lakas sa atin upang tiisin ang pagdurusa na may higit na pagtitiis.
Ang mayakda ng Hebreo ay nagpapaalala sa atin na si Jesus, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay pinagtiisan ang krus, hinamak ang kahihiyan. Ang katiyakan ng patutunguhan ay nagbibigay sa atin ng lakas para sa paglalakbay, gaano man ito kahirap. Ang dakilang kapighatian ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi isang kabanata lamang sa dakilang aklat ng mapagligtas na pag-ibig ng Diyos. Ang banal na layunin ay palaging lumalampas sa ating kasalukuyang kalagayan na nagtuturo patungo sa maluwalhating bukang liwayway na sumusunod kahit sa pinakamadilim na gabi. Ang ating postura sa harap ng kapighatian ay hindi itinatakda ng pagkakataon ng pag-agaw o ng mga detalye kung paano tayo mapoprotektahan, kundi ng hindi natitinag na angkla ng ating pagkakakilanlan kay Kristo. Maging sa kalmadong tubig o maalong dagat, ang parehong Jesus na nagpakalma sa bagyo ay lumalakad sa tabi mo ngayon. Inaanyayahan kita sa isang sandali ng personal na pagtugon. Ibahagi sa mga komento. Ang aking pag-asa ay lampas sa kapighatian, hindi lamang upang hikayatin ang iba, kundi upang itatag ang walang hanggang katotohanan ito sa iyong sariling puso. Kung ang pag-aaral na ito ay humipo sa iyong buhay, mag-subscribe sa aming channel upang magpatuloy sa paglalakbay na ito ng magkasama. Naway punuin ka ng Diyos ng lahat ng pag-asa, ng kagalakan at kapayapaan upang umapaw ka sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu.